Sunod-sunod na mga sakuna, paglindol at pagbaha. Ito na nga ba ang mga signos na nakasulat sa Biblia? Tsunami. The city. Kasabay ng mga trahedya at sakunang sunod-sunod na nababalita at nagaganap sa ating mundo. Tila hindi rin mabura sa isip ng ilan ang paniniwalang ito na ang signos ng katapusan ng sangkatauhan. It's like the tsunami. Ang wakas ay napakalapit na. Magugunaw na ang mundo ito. Haka-haka nga ba o may basihan nga ba ang paniniwalang ito? Ang inyo pong mapapanood ay hindi naglalayong magasik ng takot sa mga tao, kundi isang hamon para mas maging mapanuri tayo sa mga nababasa natin at naririnig. Sa isang manggaan sa bayan ng Jaén sa Nueva Ecija, isang ritual ang isinasagawa tuwing panahon ng Kwaresma. Ang kanilang layunin, ipanalangin ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ginagawa raw nila ito dahil nalalapit na raw kasi ang wakas ng sanlibutan. Ang isang kasapi ng samahan sandaling umiga sa sahig. Pagkatapos sinimula na ang ritual. Hindi pa nakontento, maging ang ibang bahagi ng katawan inundayan ng taga at hiniwa pa. Sus Maria! Sa nakababahalang takpo, napansin namin ang reaksyon na mismong nakapaligid na manonood. Ang ilan sa mga ito, mga paslit. Ang problema ay nagkakaroon sila ng misconception tungkol sa end of the world. Baka akala ng mga batang ito na ang tanging paraan pala para sila ay maligtas sa end of the world ay gumaya din doon sa ginagawang mga ritualismong ito. At nang kamustay namin ang kalagayan ng lalaking sumailalim sa ritual, naniniwala ako sa nasa akin ng Diyos. Wala lang sa akin yun. Kasi alam ko namang hindi lalagpas doon sa lamad ng ating balat yun. Parang hinampas lang ba ako na may latay. Sabihin, pinaparusahan mo sarili mo, pinaparusahan katawang material mo para sa ganon, yung iyong spiritual self ay maging kapakinabangan doon sa kamatayan mo pagdating ng end of the world. Pero hindi yung punto de vista. pero kung sa lupa may mga nagpapaiwating na nalalapit na raw ang pagwawakas, pati sa kalangitan umano'y may mga sinyales. At may malaking papel daw na gagampanan dito ang mga tinatawag na alien o nilalang galing sa ibang planeta o kalawakan. So since year 2005, ito yung akin ang pinagandaan dahil ito ang mensahe na aking natanggap sa mga extraterrestrials na kumontak sa akin at sa mga naging karanasan ko sa mga UFOs. Pero taliwas sa paniniwala ng ilan, hindi raw ito ang wakas ng sangkatauhan. Pagkos, isa umano itong simula ng bagong kabanata ng ating kasaysayan. Mangyayari raw ito sa susunod na taong 2012. Ang year 2012 ay ang pagbubukas, no, ng panibagong simulain. At dito rin ay unti-unting ninipis ang tabing na namamagitan sa ating mga tao at namamagitan sa mga extraterrestrial. At ito ay celestial event na mangyayari sa buong kalawakan na masasaksihan nating lahat. Iba rin ang pagkahulugan dito ng grupong Kingdom of Jerusalem Hallelujah Foundation. For us, what we anticipate is the second coming. Anila kapag daw muling bumaba sa lupa si Jesucristo, kaligtasan at mas mahabang buhay ang atid niya sa mga tao. Nakalagay sa Bible, particularly in the book of Revelation, pagdating muli ng Panginoong Jesucristo ni Yeshua, He will come no longer as a sacrificial lamb. This time when He comes back, He comes back as the King. Ang description sa Kanya, Lion of Judah, to judge and rule.
Nasusulat sa Bibliang Kristiyano at Quran ng reliyong Islam ang pangyayaring pinangangambahan ng marami na kung tawagin ay Doomsday, Armageddon, End of the World o pagwawakas ng mundo. Nakalaan din niya sa banal na Quran. At kapag bumulwak at ang umapaw ang mga karagatan, ito ay magiging isa na lamang. Kapag ito ay naganap, mababatid ng tao kung ano ang kaniyang ginawa at kung ano ang hindi niya ginawa. Pero paalala rin ng mga alagad ng simbahan, isa itong bagay na hindi naman dapat katakutan. Sa Bible din sinasabi, ni ang mga anghel, ni ang anak ng tao ay hindi nalalaman kung kailan mangyayari ito. If it happens, it happens. Paghandaan natin ito. Pero we have to remain productive. Ang basa kasi ng ilan sa mga nagaganap na trahedya at sakuna, senyales na malapit nang magunaw ang mundo. Pero may paliwanag din ang mga eksperto sa mga pinomeno na tulad nito. Yung mga bloke ng bato na part ng Pacific Ocean o Philippine Sea ay dumadaos-dos pa ilalim. At habang dumadaos-dos, nagde-generate ng lindol. Yung mga bagyo naman, dahil nasa malapit tayo sa equator, nadadaanan tayo parati ng bagyo. So, dalawang dahilan, yung geologic setting, saka yung geographic setting. Ang mga naganap na trahedya kamakailan, natural lumano ang dahilan. Yung mga pagbaha ay dahil sa mga meteorological factors. Yun yung mga pagulan, pagbabago ng klima. Yung mga earthquake, yung mga landslides, at saka yung mga tsunamis, dahil yan sa mga geological factors. At minsan pa nga, tayong mga tao ang may kasalanan. Kapag ang usapin, walang direct guidance, minsan it's open to interpretation. Kaya maraming iba-ibang tao nagkakaroon ng issue o usapin kung kailan talagang katapos ang ating mundo. Hindi, huwag kayong maniwala noon. Marami nang nagsasabi nung araw pa, hindi pa naman nangyayari. Walang makakapagsabi nun kahit sinong tao. We just hold on and pray, and wala naman tayo. This life is not really permanent. Maraming haka-haka, maraming opinyon, may tumatama, mayroon namang pampagulo at nakakapagdulot lamang ng pagkalito sa maraming tao. Nagkakaroon siya tinatawag na notion of fear na kung saan ang problema nito baka mag-escalate into tinatawag na mass hysteria. Ano man ang paniwalaan, isang bagay ang malinaw. Ang mahalaga, dapat handa ang puso natin at nagagawa natin yung dapat natin gawin sa buhay. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mga kapuso, kung meron po kayong problema o katanungan na may kinalaman sa birth certificate, marriage contract o death certificate, maaari po kayong bumisita sa aming tanggapan sa Sumbungan ng Bayan sa Mayo 4, Miyerkules, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang inyong mga katanungan at problema ay maaaring masolusyonan sa tulong ng aming mga bisita mula sa National Statistics Office o NSO. Maaari rin po kayong tumawag sa aming tanggapan para magpatala. Hanggat may namarya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez, at ito ang investigador.